Act of kindness na uwi sa double murder. Ito ang kaso ng Magwad siblings, pinatay ng ampon killer. Isipin mo, isang pamilya ng mga guro sa probinsya, si Cruz at Lovella Magwad, parehong public school teachers na bukas ang puso sa kahirapan. Tinanggap nila sa kanilang tahanan si Janice, isang 16 anyos na ulila na walang matuluyan. Itinuring nila bilang tunay na anak. Ngunit pagkalipas ng 5 buwan, pagkauwi ng amang si Cruz dahil sa tawag na may nangyaring break-in sa bahay, natagpuan niya ang pinakamalupit na tanawin. Ang dalawang tunay na anak niya, si Crisel Gwyn, 18 anyos, at si Crisvel Luis Boy Boy, 16 anyos, ay nakabulagta, binugbog at pinagsasaksak sa kanilang sariling bahay. Sino ang may gawa? Ang anak na pinagkalooban ng pag-ibig at pamilya? Ang Magwad family ay kilala sa Amlang, North Cotabato bilang mabait at masipag. Si Cruz ay guro at si Lovella naman ay principal. May 3 anak sila pero 2 lang ang nakatira sa bahay noong mangyari ang insidente, si Gwen at si Boy Boy. Dahil sa kanilang kabaitan, tinanggap nila si Janice Sebial Emwilin, isang ulila na walang pamilya. Nagsimula si Janice na tumira sa kanila noong July 2021. Sa una, mukhang maayos ang lahat. Si Janice ay tinulungan sa pag-aaral at binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng normal na buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may malalim na inggit si Janice. Ayon sa kanyang sariling confession, naiinggit siya sa pagmamahal na natatanggap ng 2 magkapatid mula sa kanilang mga magulang. Gusto niyang siya lang ang paborito at ang tanging anak na mamahalin ng pamilya. Kasama niya sa plano si Esmeraldo Gabi Canedo Jr., 17 years old, na kaibigan niya. Noong December 10, 2021, habang wala ang mga magulang, pinatay nila si Gwen at si Boy Boy. Ginamit nila ang baseball bat, martilyo, lubid, bote ng soft drinks, frying pan, pitsil ng tubig, vase, at butcher's knife. Si Gwen ay nagtamo ng maraming pasa at stab wounds sa katawan. Si Boy Boy ay nakatali at pinagsasaksak ng paulit-ulit sa mukha at katawan. Pagkatapos, inayos ni Janice ang crime scene para magmukhang break-in ng mga nakamaskarang lalaki. Nagtago siya sa ilalim ng kama at nagkunwaring biktima. Nang umuwi si Cruz, siya mismo ang nakakita sa duguan na katawan ng kanyang mga anak. Sa una, naniniwala ang mga pulis sa kwento ni Janice, pero may inconsistencies. Walang forced entry. Alam niya kung saan nakatago ang mga armas at nagpalit siya ng damit pagkatapos ng krimen. Noong December 16, 2021, sa mahabang interogasyon, formal na umamin si Janice at si Gabi. Ayon kay Janice, gusto ko na ako lang ang mahalin nila. Ang motibo ay pure jealousy at desire for exclusive attention mula sa mga magulang na magwad. Ang kaso ay naging national news dahil sa brutality at ang orphan killer angle. Ang hatol, noong May 17, 2022, ang korte ay nagdesisyon na guilty ang dalawa sa murder. Dahil minor de edad sila, sinintensyahan sila sa juvenile rehabilitation, 10 taon sa bawat biktima na may kabuuan na 20 taon. Si Janice at Gabi ay nananatiling nasa juvenile facility habang naghihintay ng full rehabilitation o release. Ang kaso ay naging simbolo ng panganib sa pag-adapt ng bata ng walang sapat na background check at mental health screening. Ang kaso ng Magwad siblings ay isang babala, isang paalala na ang panganib ay hindi laging nasa labas ng pintuan. Kung minsan, ito ay nasa loob mismo ng ating tahanan, nakaupo sa ating hapag-kainan. Maling kumupkop o maling sistema. Sa huli, nananatili ang tanong, paano mo mapoprotektahan ang iyong pamilya kung ang mismong pag-ibig at awa na ibinigay mo ang siyang gagamiting armas laban sa iyo? Sa bawat pintig ng hustisya, naway mahanap ni Gwen at Boy Boy ang kapayapaan.